Kapag tumuntong na tayo sa kabilang yugto ng ating buhay, sa edad na 45 o 50, pataas ang pinakakinatatakutan marahil ng mga tito, tita, lolo at lola natin ay hindi ang pagdami ng kulubot sa muka o ang pagputi ng buhok. Ang talagang nagbibigay sa atin ng pangamba tuwing gabi ay ang takot na baka isang araw ang sarili nating katawan ay magtaksil sa atin. Ito yung kaba sa paggising na may mga pananakit sa katawan na hindi natin alam kung saan galing ang nakakapigil hiningang kaba habang hawak ang resulta ng ating lab test o check-up o ang kinatatakutang salita na cancer. Isang maikling salita pero kayang wasakin ang isang buong pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Sa halos 30 taon kong pagsusuot ng puting uniforme bilang doktor sa paglagi sa mga laboratorio at sa mga tahimik na cancer wards, nasaksihan ko ang napakaraming pasyente na itinataya ang kanilang buhay sa mga mabibigat at mahihirap na panggagamot. Ngunit kasabay nito, mapalad din akong makasaksi ng mga himala. May mga taong nakabawi ng husto, humaba ang buhay, at nanatiling matalas ang isip ng higit pa sa inaasahan ng makabagong medisina. Ang lihim nila ay wala sa mga mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Ito ay matatagpuan mismo sa ating mga kusina, kung saan nakatago ang mga nakalimutang hiyas ng kalikasan. Ngayong araw, hahawakan ko ang inyong kamay at isasama ko kayo sa mundo ng 5 paborito kong klase ng butong gulay o beans. Hindi ito mga sabi-sabi lang o hula. Pag-uusapan natin ang mga pinatunayang siyensya, kung paano binubutas ng mga maliliit na butong ito ang depensa ng cancer cells. Cancer. Paano nito ibinabalik ang inyong lakas at paano nito pinapahaba ang inyong buhay. Kung talagang gusto ninyong hawakan ang kontrol ng inyong kalusugan, samahan po ninyo ako hanggang sa huling sandali ng artikulong ito. Bago tayo pumunta sa bawat klase, kailangan muna nating intindihin ang isang katotohanan. Ano nga ba talaga ang mga butong gulay o legumes? Ang mga beans ay hindi isang bagong uso sa pagdadayet. Ang kasaysayan nila ay nagsimula pa 40,000 taon na ang nakalilipas mula pa noong panahon ng bato. Kabilang dito ang kidney beans, white beans, mongo, soybeans, garbanzos, lentils at green peas o gisantes. Mula pa noong unang panahon, pinapahalagahan na ng ating mga ninuno ang mga butong ito hindi lang dahil madali itong patuyuin at itabi para sa mga panahon ng tag-ulan o taghirap, kundi dahil nararamdaman mismo ng kanilang katawan ang matinding lakas na ibinibigay nito pagkatapos kumain. Matagal, bago pa man silipin ng mga makabagong siyentipikong katulad ko ang mga mikroskopyo para matuklasan ang mga mikrobyo sa bituka, gut microbiome, alam na ng mga tao na ang beans ay ang pinaka-orihinal, pinakamalinis at pinakasaganang mapagkukunan ng protina para mapanatili ang lakas ng katawan. Kasama ng protina ay ang napakaraming fiber o hibla, ang madalas kong tawaging mahiwagang walis na naglilinis ng mga basura at pumapatay sa apoy ng pamamaga-inflammation sa ating katawan. Hindi lang iyan, ang mga beans ay kaban din ng mga bitamina at mineral tulad ng vitamin B, iron, potassium at zinc. Kung mag-isa lang ang mga ito, baka hindi gaano kalaki ang epekto. Pero nang pagsama-samahin ito ng may kapal sa loob ng isang maliit na buto, kasama ang dekalidad na protina at fiber, nahaharap tayo sa isang perpektong sandata ng kalikasan. Pamilyar po ba kayo sa konsepto ng blue zones? Ito yung mga lugar sa mundo kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng napakahaba at nakakagulat na walang mga malulubhang sakit o kanser. Isang kaibigan kong nag-aaral ng biology ang nagbigay ng nakakagulat na katotohanan. Ang nag-iisang pagkaing magkakatulad sa pang-araw-araw na hapagkainan ng lahat ng blue zones sa buong mundo ay ang mga butong gulay o legumes. Kung sila ay humahaba ang buhay, matalas ang isip at matibay na lumalaban sa kanser, siguradong kailangan din nating isama ang mga beans sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang unang mandirigma na ipapakilala ko sa inyo ngayon ay ang lentils. Siguro hindi pa masyadong pamilyar ang maraming tito at tita dito sa Pilipinas
sa lentils kumpara sa munggo o black beans. Pero kung babaliwalain nyo ito, palalampasin nyo ang isang himala ng kalikasan. Ang lentils ay maliliit at medyo manipis na buto na may iba't ibang kulay mula berde itim kayumanggi hanggang sa ginintuang dilaw. Madali nyo itong mabibili sa mga malalaking supermarket na nakabalot sa maliliit na sachet. Kahit maliit ang lentils ay parang mga planta ng kuryente na nagbibigay ng walang katapat na enerhiya sa ating bituka. Sa medisina, ang ating katawan ay isang maliit na universo. At ang bituka ay ang ating ikalawang utak kung saan nakatira ang trilyon-trilyong mikrobyo. Ang fiber at mga polyphenol sa lentils ang pinakamasarap na pagkain para sa mga mabubuting mikrobyong ito. Kapag nabusog ang inyong gut bacteria sa mga sustansya ng lentils, ibabalik nila ang pabor sa pamamagitan ng paggawa ng isang natural na gamot sa loob ng katawan na tinatawag na short-chain fatty acids SCFA. Hindi nyo na kailangang tandaan ang mahirap na pangalang ito. Isipin nyo na lang na ang mga SCFA na ito ay parang mga magagaling na bumbero. Pagkalabas nila sa ating dugo, agad silang maghahanap sa buong katawan ng mga nagbabagang apoy o ang tinatawag nating chronic inflammation, matagalang pamamaga, at binubomba nila ito para patayin. Ang pamamaga ang mismong mitya na pinagmumulan ng maraming nakakamatay na sakit, lalo na ang kanser. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa pamamaga at pagpapalamig sa katawan mula sa loob dahil sa pagkain ng lentils, kayo mismo ang nagtatanggal ng pagkakataon para lumaki ang mga cancer cells. Alam niyo po ba ngayon mismo sa katawan ko at sa katawan ninyo, maaaring may mga nakatagong maliliit na binhi ng kanser na tahimik na nagtatago. Parang mga baga sa ilalim ng abo ng apoy. Kadalasan, wala silang kakayahang manira. Bakit minsan ay bigla itong sumasabog at nagiging malaking apoy na sumusunog sa buhay? Ang pamamaga, inflammation, ang salarin. Naglalabas ng kemikal ang pamamaga na tinatawag na cytokine, na parang mabilisang pataba na pumipilit sa cancer cells na dumami ng parang baliw. Ang mas nakakatakot, nagpapadala rin ang pamamaga ng senyales na tinatawag ang mga ugat ng dugo sa katawan na gumapang papunta sa tumor para bigyan ito ng oxygen at pagkain. Ang tawag ng mga doktor dito ay an angiogenesis o paggawa ng bagong ugat ng dugo. Ang maliit na tumor ay hindi pwedeng lumaki ng higit sa dulo ng ballpen kung walang ugat ng dugo na nagpapakain dito. Pero kapag nakabuo na ito ng koneksyon, pwedeng lumaki ang tumor ng 16,000 beses sa loob lang ng ilang linggo. Sa pagkain ng lentils na lumilikha ng fatty acids, direktang pinapatay ninyo ang apoy ng pamamaga at pinuputol ninyo ang linya ng komunikasyon na humihingi ng paggawa ng ugat ng dugo para sa tumor. Napatunayan ng mga pag-aaral sa aming mga laboratorio, ang aktibong sangkap sa lentils ay may kakayahang sakalin ang buhay ng kanser, kaya nananatiling kontrolado ang mga abnormal na cells. Higit pa rito, ang lentils ay may napakalaking halaga ng folate o vitamin B9. Ang trabaho ng folate sa katawan ay parang himala, isa itong tagakumpuni ng DNA. Ang mutasyon ng kanser ay nagsisimula sa mga sira sa ating DNA. Isipin ninyo ang DNA na parang mga tiles sa inyong banyo. Ang mga lason sa ating kapaligiran dito sa Pilipinas, mula sa usok ng traffic sa EDSA o Maynila, mga kemikal sa pagkain, usok ng sigarilyo hanggang sa matinding sikat ng araw, ay patuloy na bumabayo at nagdudulot ng bitak sa mga tiles. Kung papasok ang tubig sa bitak, guguho ang pader. Ang folate mula sa lentils ay ang magaling na kantero na tahimik na naglalakad sa kahabaan ng ating DNA, ang maingat na nagpapahid ng semento at tinatapalan ang bawat bitak bago pa mangyari ang sakuna. Sa isang maliit na mangkok lang ng lentils, nakakakuha na kayo ng 24 na gramo ng dekalidad na protina. Paglagpas ng edad 45, nagsisimula ng lumambot ang mga kalamnan, nagbabadyang manghina ang katawan. Kaya napakahalaga ng protina para gumawa ng mga bagong cells. Laging kong ipinapayo sa aking mga pasyente, huwag manghinayang sa ilang minuto, araw-araw, para ipagluto ang sarili ng mainit na lentil soup.
Napakasimple lang lutuin ito. Mag-init lang ng makapal na kaldero, maglagay ng kaunting olive oil, igisa ang sibuyas at pinitpit na bawang. Pag siningaw na ang bango sa buong kusina, ilagay ang lentils sa bawan ng vegetable broth o kung gusto nyo ng masustansya sa buto at kasukasuan gumamit ng pinakuluang buto-buto bone broth. Lagyan ng kaunting wansoy cilantro budburan ng luyang dilaw turmeric at cumin. Ang turmeric ay may curcumin, isang sikat na panlaban sa pamamaga. Pakuluan ito ng mahina hanggang sa lumambot ang mga buto at humigop ng masarap na sabaw. Ang paghigop sa mainit na sabaw na ito ay magpapalaganap ng init at ginhawa sa bawat sel ng inyong katawan, bitbit ang pinakadalisay na kapangyarihan sa pagpapagaling mula sa kalikasan. Naisip nyo na ba kung bakit may mga taong sobrang higpit sa pagkain, pero patuloy pa ring naiipon ang taba sa tiyan, laging nanghihina at kinakatok ng mga pabalik-balik na sakit? Dito na natin kailangang pag-usapan ang pangalawang bayani ng mga beans, ang garbanzos chickpeas. Kung ang lentils ay ang kalmadong doktor, ang garbanzos naman ay ang matapang na mandirigma. Ang garbanzos ay matambok kulay manilaw-nilaw at may natural na linamnam at kunat. Tulad ng kapatid nito, puno rin ito ng protina at fiber na nag-aalaga sa bituka at pumapatay sa pamamaga. Ngunit ang paraan ng ating pagluluto sa garbanzos ang susi para buksan ang yaman nito para sa kalusugan. Paborito ko ang garbanzos curry. Iniisip ko pa lang naglalaway na ako. Sa isang makapal na kaldero, maglagay ng olive oil, bawang, sibuyas at ito ang lihim ko maghiwa ng siling labuyo at ihalo ito. Huwag matakot sa anghang. Madalas nating isipin na ang maanghang ay nakakapaso ng tiyan o nakakapamaga, hindi po ba? Kabaligtaran po ito. Ang sili ay may compound na tinatawag na capsaicin. Kapag dumapo ang anghang sa inyong dila, ang mga ugat sa inyong bibig ay agad na magpapadala ng senyales sa utak na parang alarm ng bumbero. Ang utak ay agad namang gigisingin ang inyong brown fat, isang espesyal na taba sa paligid ng leeg at balikat. Kapag nagising ang brown fat, nagiging isa itong hurno na sumusunog sa lahat ng mga nakakalasong white fat o mga bilbil na nakabalot sa inyong tiyan at internal organs. Ang pagsunog sa sobrang taba ay ang pagputol sa ugat ng pamamaga. Habang mabango na ang ginisang bawang sibuyas at sili, nagdaragdag ako ng isang tasang dinurog na kamatis tomato puree. Kapag niluto ang kamatis, naglalabas ito ng napakaraming lycopene, isang master na antioxidant na pumoprotekta sa DNA mula sa pagtanda at napatunayan sa 36,000 na kalalakihan na may kakayahang tapusin ang panganib ng prostate cancer. Ang lycopene din ay kaaway ng mga ugat ng dugo na nagpapakain sa kanser. Haluin kasama ng cumin at curry powder para maging matingkad na kulay kahel ang sarsa. Ang malapot na sarsa ay babalot sa bawat malinamnam na buto ng garbanzos. Para mas maging malapot ang iba, ay naglalagay ng gata. Masarap din iyon, pero kung iniiwasan ninyo ang saturated fat mula sa niyog, may ituturo akong sekreto mula sa sarili kong kusina. Maglagay kayo ng isang malaking kutsara ng full-fat Greek yogurt o yogurt na buo ang gatas. Tandaan po, full-fat o nguyenkem. Huwag na huwag kayong bibili ng mga low-fat na yogurt na pinopromote sa mga supermarket. Ang totoo, kapag hinigop ng pabrika ang taba ng gatas, ang yogurt ay magiging parang malabnaw na tubig na walang lasa. Para linlangin tayo, napipilitan silang maglagay ng mga pampalapot emulsifiers at mga kemikal na parang polysorbate 80. Kapag nilunok ninyo ang mga kemikal na ito, gumagana itong parang sabong panhugas ng pinggan na bumawasak at pumapatay sa mga maliliit na mikrobyo sa inyong bituka. Kapag nasira ang harang ng bituka, babagsak din ang inyong immune system, sasabog ang pamamaga at iyan ang hinihintay ng kanser para umatake. Ang full-fat na yogurt ay ang tunay na pagkain. Punong-puno ito ng mga buhay na good bacteria. Daan-daang taon na ang nakalilipas, natuklasan ng sikat na microbiologist na si Ilya Mechnikov ang lihim sa mahabang buhay ng mga monghe
sa matataas na bundok ng Bulgaria. Nabuhay sila ng mahigit 100 taon dahil kumakain sila ng natural na fermented full-fat yogurt araw-araw. Ang isang umuusok na mangkok ng garbanzos curry na may kaunting malapot na full-fat yogurt sa ibabaw ipinares sa kaunting brown rice. Hindi lang ito isang napakasarap na pagkain. Ito ay isang gamot pampahaba ng buhay na niluto mula sa puso. Kung may isang butong kulay gabi, pero nagbibigay ng liwanag at lakas sa paggawa ng mga bagong cells sa ating katawan, handa ba kayong ihain ito sa pamilya ninyo bukas na bukas din? Ang tinutukoy ko ay ang black beans, ang ating pangatlong matalik na kaibigan sa listahan. Ang black beans ay napakapamilyar sa ating mga Pilipino, pero ang natuklasan ng siyensya tungkol dito ay mas dakila pa sa inaakala natin. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng black beans ay nasa kulay nito. Ang maitim at makintab na kulay na iyon ay galing sa isang natural na superpigment na tinatawag na anthocyanin. Ito rin ang mismong sangkap na nagbibigay ng asul o violet na kulay sa mga mamahaling prutas tulad ng blueberries o raspberries. Pero ngayon ay sagana itong matatagpuan sa mga simpleng black beans na napakamura at abot kaya sa palengke. Ang anthocyanin ay isang malamig na pumatay sa mga cancer tumor. Ikinukulong nito ang mga abnormal na cells, pinapaliit ang mga ugat na nagtatangkang magpakain dito. Kasabay nito, isa itong ganap na kalasag laban sa oxidation. Ang pagtanda, stress at mga kemikal ay lumilikha ng mga free radicals na parang baliw na umaatake sa inyong cells araw-araw. Sasalubungin ng anthocyanin ang mga free radicals na ito, papatayin ang epekto nila, poprotektahan ang ating DNA at pananatilihing bata at malakas ang ating mga cells para hindi sila maging cancer cells. Aaminin ko po sa inyo, bukod sa pag-inom ng sabaw nito, paborito kong lutuin ang black beans bilang ulam. Ang mga kababaihang Pilipino, lalo na yung mga pumapasok sa menopausal stage, ay madalas dumanas ng anemia o kulang sa dugo at namumutla. Ang sekreto ko ay ang laging paggamit ng cast iron pan, makapal na kawaling bakal. Kapag nagluluto kayo sa cast iron, isang maliit pero natural na halaga ng bakal, iron ang humahalo sa pagkain at dumediretso sa supply ng dugo sa katawan. Maglagay ng kaunting olive oil sa kawali. Huwag maniwala sa mga walang basing chismis na bawal iluto ang olive oil. Basta hindi ninyo ito i-deep fry at sa katamtamang apoy lang na pananatili ng olive oil ang hydroxytyrosol. Isang napakalakas na panlaban sa pamamaga. Igisa ang bawang tapos ilagay ang pinalambot na black beans o yung nasa lata. Haluin ng mabuti at timplahan. Dito ko hinihiwa at inilalagay ang sariwang wansoy cilantro. Ang wansoy ay hindi lang pang-garnish o pampaganda, mayroon itong gallic acid at chlorogenic acid. Mga sangkap na naguudyok sa atay na ayusin ang sarili nito. Budburan din ng cumin seeds na naglalaman ng cuminaldehyde na nagpapakalma sa mga nai-stress na nerves. Kailangan ko po ng kaunting pabor mula sa inyo. Napansin ko sa mga mensahe at komento na marami na palang nanonood ng aking mga video o nagbabasa ng artikulo pero hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Pwede po bang paki-check nyo lang sandali kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito, 2 segundo lang. At malaking tulong ito para mas maraming tao ang maabot natin na katulad ninyo na naghahanap ng tamang impormasyon sa kalusugan na base talaga sa siyensya. Kapag kumain tayo ng isang mangkok ng black beans na ginisa sa wansoy, ang napakaraming fiber nito ay agad na pupuno sa inyong tiyan at magpapadala ng senyales sa utak na busog na kayo. Hindi na kayo maghahanap ng mga chichirya o matatamis na biskwit sa kalagitnaan ng hapon. Dahil nabawasan ang mga walang kwentang calories, empty calories sa inyong katawan, hindi lang kayo papayat, kundi mailalagay din ninyo ang inyong katawan sa isang positive survival mode. Isang espesyal na estado kung saan pinapatalas ang inyong immune system para hanapin at patayin ang mga ligaw na cancer cells. Sa panahon ngayon, kung saan nakapaligid sa atin ang mga impormasyon sa social media, may mga masasamang sabi-sabi na ninanakaw sa atin ang mga pinakamurang gamot
na galing kay inang kalikasan. Iyan ang nakakalungkot na kwento na nangyari sa ating pang-apat na buto, ang kidney beans, red kidney beans o dautay. Kamakailan lang nakita ko sa internet ang mga nagpapakilalang nutrition experts na nananakot na bawal daw kumain ng beans dahil meron itong phytic acid, isang sangkap na sinasabi nilang nakakalason at pumipigil sa pagkuha ng mineral ng katawan. Ano ang katotohanan? Ang takot na iyon ay walang kwenta. Libu-libong taon na nating alam mula sa ating mga ninuno na ang mga matitigas na beans ay ibinababad muna sa tubig magdamag bago hugasan at pakuluan. Sa simpleng pagbabad at paghugas lang, halos lahat ng phytic acid ay natutunaw at nahuhugasan na. Kinakain na ng mga tao ang kidney beans sa loob ng 40,000 taon para mabuhay at dumami. Huwag kayong matakot sa mga pinutol-putol na salita sa siyensya. Ang red kidney beans ay may espesyal na protina na tinatawag na phaseolin. Sa laboratorio, nasaksihan namin mismo kung paano gumagana ang phaseolin bilang isang napakabanayad na natural na panlaban sa pamamaga na walang masamang epekto sa tiyan, hindi tulad ng mga gamot sa botika. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang kidney beans ay nagtataglay ng resistant starch, ang tagapagligtas ng mga tito at tita na lumalaban sa type 2 diabetes o mataas na blood sugar. Hindi tulad ng puting kanin o puting tinapay, ang resistant starch sa kidney beans ay may napakatibay na istruktura. Kapag pumasok ito sa tiyan, tumatanggi itong matunaw agad-agad. Dahan-dahan paunti-unti nitong inilalabas ang glucose sa dugo. Dahil dito tataas lang ang inyong blood sugar ng banayad na parang isang maliit na alon imbes na tumaas ng mabilis na parang bangin at biglang babagsak na nagdudulot ng panginginig, panghihina at matinding gutom sa matamis. Ang pagiging matatag ng blood sugar na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa inyong lapay pancreas na makapagpahinga. May sapat na oras ang insulin na ipasok ang asukal sa mga cells at dahil doon ay nahaharang ang pamamaga ng buong katawan na dulot ng mataas na asukal sa dugo. Lutuin nyo ang kidney beans kasama ng buto-buto ng baboy o gawing makulay na sabaw kasama ng sweet corn carrots at singkamas. Magkakaroon kayo ng isang masarap at malinis na sabaw na nag-aalaga sa inyong bituka at nagpapanatiling matalas ang isip na malayo sa brain fog o pagiging malilimutin. Huwag na huwag niyong itatapon ang magandang pagkaing ito dahil lang sa mga basurang impormasyon sa internet. May mga alaala ng pagkain noong ating pagkabata na nagiging dahilan para tanggihan natin ang isang magandang regalo ng kalikasan sa loob ng maraming dekada. Lumaki ako noong panahon na ang hirap ng buhay at kumakain ng rasyon sa paaralan. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang trauma ko sa nilagang green peas gisantes. Ang mga frozen na gisantes na inilaga ng mga nagluluto sa school canteen hanggang sa maging durog malabnaw, walang lasa at may nakakasuyang amoy. Sa buong kabataan ko, ginawa ko ang lahat para itabi at huwag kainin ang mga berdeng butong iyon sa plato ko. Hanggang isang araw, maraming taon ang lumipas nang naglalakad ako sa isang palengke sa Baguio. Sa isang maagang umaga, inalok ako ng isang matandang magsasaka na tikman ang sariwang green peas na kapipitas lang. Sa oras na bumukas ang balat nito, kinuha ko ang malambot na berdeng buto at kinagat ko. Ang lutong at ang matamis malinis na lasa na pumuno sa aking bibig ay parang lasa ng mismong kalikasan. Mula sa sandaling iyon, ang dekada kong maling paniniwala ay nabasag. Ang sariwang green peas o gisantes, ang panglima sa ating listahan, ay isang tunay na biyaya. Ang isang maliit na mangkok ng sariwang gisantes ay may 4 na gramo ng protina at napakaraming slow-release starch na sobrang banayad para sa inyong blood sugar at sa inyong puso. Ngayon, kung maswerte kayong makabili ng sariwang gisantes sa palengke, sundin ninyo ang paraang ito. Huwag na huwag ninyong ilalaga hanggang madurog. Kunin ang inyong kawali, lagyan ng olive oil, igisa ang bawang hanggang maging medyo tostado. Ilagay agad ang sariwang berdeng gisantes at haluin ng mabilis sa katamtamang apoy. Budburan ng sea salt at kaunting black pepper.
At ito ang pampasarap kumuha ng grater o pangkudkod at ikudkod ang konting balat ng sariwang lemon o kalamansi sa ibabaw. Ang kombinasyon ng linamnam ng piyas, ang tapang ng bawang, at ang halimuyak ng lemon zest o kalamansi ay lilikha ng isang napakasarap at natatanging ulam. Kumagat kayo ng isa at lalabas ang matamis na katas na gigising sa lahat ng inyong panlasa. O kung gusto nyo ng ibang timpla, gumawa kayo ng blended pea soup. Igisa ang piyas sa kaunting sibuyas sa bawan at pakuluan ng 5 minuto. Patayin ang apoy, ilagay sa blender, kasama ng ilang dahon ng mint yerba buena. I-blend hanggang maging pino. Isalin sa mangkok, pigaan ng konting lemon at lagyan ng 1 kutsarang full-fat Greek yogurt sa ibabaw. Ang berdeng kulay ng sabaw na humalo sa puting yogurt ay hindi lang magandang tignan. Isa itong matinding gamot laban sa pagtanda ng ating cells. Masayang-masayang tatanggapin ng katawan ninyo ang mga good bacteria at pinakadalisay na antioxidants. Mga minamahal kong lolo, lola, tito at tita, pagdating ng gabi at tayo ay nakaupo ng tahimik sa ating mga tahanan, tandaan po natin na ang pagtanda ay hindi isang parusa. Hindi ito isang diretsong pagbagsak ng katawan na wala na tayong magagawa kundi panoorin na lang. Ang buhay ng tao ay marupok pero napakatibay din nito. Ang ating kalusugan, ang kakayahan nating pagalingin ang ating katawan ay karamihang nasa sarili nating mga kamay sa mga maliliit at maiinit nating kusina. Ang mga simpleng beans ay nagtataglay ng libu-libong taong karunungan ni Inang Kalikasan na naghihintay lang na gisingin natin para protektahan ang ating buhay. Huwag nating hintaying hawak na natin ang medical records bago tayo maghanap ng himala. Ang himala ay nasa ating araw-araw na dedikasyon sa pagpili ninyong mahalin ang inyong sarili sa bawat maingat na pagkain. Ang buhay ay isang regalo at ang paraan ng pag-aalaga natin dito ay ang pinakabanal na pagpapasalamat natin sa Diyos. Gintong aral. Ang inyong kusina ay higit pa sa lutuan. Ito ang inyong sariling klinika. Bawat sangkap na inyong pinipili at inihahain sa pamilya ay isang hakbang tungo sa pag-iwas sa sakit. Kung nakita po ninyo na nakatulong ang mga kaalamang ito, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba at i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan nating nakatatanda na nangangailangan ng gabay. At huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe sa ating channel. Simulan ninyo bukas dahil karapat-dapat kayong mabuhay ng buo, malinaw ang pag-iisip at payapa. Ako po si Dr. Victor Castillo, hanggang sa muli. Maraming salamat po.